Timbog ang tatlong individual na nagbebenta mano ng mga pekeng government issue na mga ID. Ayon sa PNP, Anti-Cybercrime Group, maaaring ginagamit ang naturang mga ID sa SIM card registration. Si Ryan Lesigas sa sentro ng balita. Natulala at napaiyak na lamang ang babaeng ito matapos arestuhin ng mga tauhan ng PNP Anti-Cybercrime Group sa Novaliches, Quezon City. Ang 19 na taong gulang na babae, suspect sa pagbebenta ng fake government IDs. Modus ng suspect na si alias Marie ang mag-alok ng peking PhilHealth ID online. Bukod sa PhilHealth ID, nag-aalok din ng peking Teen ID ang suspect. Naibebenta niya ito sa halagang 180 hanggang 480 pesos. Nabuking ang modus ni alias Marie dahil sa pinaigting na cyber patrolling ng PNP ACG. Lumalabas din na bago pa lang sa mundo ng panloloko si alias Marie. Sa hiwalay naman na operasyon na aresto rin ang magkasintahan sa Zamboanga City dahil sa kaparehong modus. Matapos maturugan ng mga operatiba ang talamak na bentahan online, agad ikinasa ang entrapment operation na nagresulta sa pagkakaresto kay alias Chan at Nika. Sa operasyon na recover ng operating team ang iba't ibang peking government IDs mula sa mga suspect na naibebenta nila sa halagang 400 hanggang 600 pesos. Ang pinaka-reason po nila ay kailangan din po nila ng extra income. Kaya po nagagawa nila itong illegal online activities since po mas mabilis pong magbenta sa online and marami din pong bumibili ng mga ganitong IDs. Bagamat hindi maaring magamit sa lehitimong transaksyon ang mga peking IDs, delikado pa rin daw ito dahil maaari itong magamit sa pagpaparehistro ng SIM cards na maaring gamitin naman sa iba't ibang klaseng krimen. Maaaring gamitin po itong mga IDs na ito sa mga fraudulent activities tulad po ng mga online scams. Pwede din pong gamitin ito sa pag-register ng mga SIM cards. And also po pwede din pong gamitin sa pag-create ng mga social media accounts. So ito po yung mga IDs na ito na fake na binibenta online ay talagang delikado pag napunta po sa mga cybercriminals. Nakakulong na ang mga suspect at naharap na sa patong-patong na kaso. Ang kaso po nakakaharapin ng mga suspect ay Article 172 of the Revised Penal Code or the falsification of a public document in relation to Section 6 of RA 10175 or the Cybercrime Prevention Act of 2012 since ang pagbebenta po or pag-sale, manufacture and pag-produce nitong mga IDs ay ginawa po online or ginamitan ng Information and Communications Technology. Ryan Lesigas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.